Discuss po natin civil works. Kakaiba, no? Yung normally, ginagawa natin, puro building. Natawag natin site development. Nagpakita ko rito ng drawing. Ito po, sariling ano ko lang. Wala po tayong tinopyahan ito, no? Nakita tayo ng sample ng drawing. Let's say, proposed 10 hectare lot for industrial plant. I-develop natin ito. Hindi siya naka-scale. Sabi ko nga, drawing lang. And then makikita nyo rito, meron tayong access road connecting to the existing public road. Kita nyo po, ito yung access road gagawin natin. So, dadaan tayo dito sa creek. Meron siyang creek. Then, maglalagay tayo ng bridge. O, normally, pag maliit lang yung creek, hindi na talaga bridge, hindi na yung nakikita natin na conventional na bridge. Ginagamit natin dito, box culvert. Pinakamabilis gawin. Base experience sila, depende sa span sa width ng creek na tatawidan natin ng tulay. Yung box culvert, pinaka-effective, pinaka-mabilis, and then pinaka-cheapest. So, box culvert, and then bago natin ma-reach itong proposed 10 hectare lot na i-develop natin. So, ito po, ang title natin, Site Development. Sabi natin, Civil Works. So, ang itatakal po natin dito is scope. Pipigure out natin yung scope, and then magagawa tayo ng konting scheduling. Although, hindi na magiging ganong ka-detail dahil kung isipin po natin, pag sinabi natin civil works, napakaraming scope niyan. Bibigyan ko lang kayo ng idea. I-figure out natin yung scope and then yung sequence. Then, pagdating doon sa calculation, yung accurate calculation, gaano katagal yung duration ng per item, per line item, maaaring hindi tayo ganon magiging ka-detalya dahil wala tayong data. Wala tayong data. Bibigyan ko lang kayo ng sequence tsaka yung scope. So, nakita nyo rito, meron tayong lot. Ito nga yung 10 hectares. And then, kung nakikita ninyo, zoom natin, no? Meron tayong yung kulay green na line. Yun yung geotechnical lines na tinatawag natin na topographic map. Walang value, puro X nilagay ko. Pero makikita nyo, dito sa bandang taas, may river. Ito, river. Po. Natural, pag may river, normally, bumababa yung slope ng lupa, papunta ro sa river. Yun yung natural grade ng lupa papunta ro sa, para during rainy season, lahat ng tubig pumupunta dyan. Pinakabababang point sa lupa, yung po river. Kaya nga nandun yung tubig So, i-develop natin. Natural, kung i-develop natin itong property na to, ayaw natin ang naka-slope. So, may portion tayo na maaaring mataas, itong pagpasok natin sa main entrance, kakat natin din, ipupush natin yung ibang lupa doon sa bandang baba. Kung kakasya siya, kung enough, yung makukuha natin dito na lupa, kung yung existing o yung native soil is ideal as a filling material para doon sa mabababang lugar, gagamitin natin. And then kung enough, kung mataas siya, marami tayong makukuha. At kung hindi, kailangan natin magbaro, pibil tayo sa labas. So, yun po. Let's say ang access road is about 2 kilometers, malayo, 2 to 2.5 kilometers from the public road, existing public road. Figure out natin yung scope, tsaka kung gaano katagal gagawin. Magsisimula tayo sa umpisa. Sabi nga natin, mabilis lang. Bibigyan ko lang kayo ng quick idea. Ito yung scope. Meron tayong dalawang phase sa construction, kahit naman sa buildings, dalawa, pre-construction, then yung isa is construction phase. Ano laman ng pre-construction? Nandyan yung feasibility study. Ano po ang feasibility study? Kukuha kayo ng mga information, yung mga data na makukuha ninyo, lahat. Possible obstruction. And then, kung ang sabi nga natin, kung itatayo natin industrial plant, normally, hindi naman maiwasan yan, laging may waste. Hindi yung rainwater waste, yung nanggagaling sa process, nag-ooperate na yung industrial plant, may mga waste yan. Kailangan natin itapon yan. So, yung pagtatapunan natin, titignan natin kung pwede ba tayo magtapon doon. Kung hindi, kailangan dumaan muna sa STP. Lilinisin muna natin yung waste bago maging allowed yung ating discharge papunta rin sa existing river, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, kasama doon yung sa feasibility study, bago tayo pumasok sa design dahil kumukuha tayo ng information. So, bago ko po makalimutan, isa sa mga standard na procedures na re-require ng gobyerno pag nag-apply kayo ng permit, yung tinatawag na environmental impact assessment. Ginagawa ito ng may mga taong, yan ang trabaho talaga. But kung yung arkitekto is expert, kaya niyang gawin yan, or engineer, normally sila yung gumagawa niyan. Gagawa sila ng report.
report po yan Environmental Impact Assessment Report. Sinasabit niyan sa, alam ko, DENR, pakicheck lang po, comment lang kung mali ako, Department of Energy and Natural Resources. Dahil yung potential na harm na magagawa ng planta pag natapos siya, ano yung mga mabibigay natin na harm do sa site? Meron ba tayong sisirain mga puno or maaaring i-pollute natin yung tubig? Nandyan yung environmental assessment. Diyan natin gagawin. Papakita natin sa kanila paano natin i-mitigate yung potential waste na ma-minimize natin yung ma-harm natin yung environment. Diyan po yun. Pinapakita natin yun, tsaka yung social impact kasi hindi lang naman tayong titira dyan. Natural, meron tayong mga kapitbahay dyan. Yung doon sa paligid, may maaaring may residential. So, yun yung natawag na social impact. Baka maingay. O, kung maingay, gagawa tayo ng mga steps o yung sa loob ng ating building para hindi lumabas yung sound, may mga lalagay tayo. So, kasama yun sa report para ma-aprobahan tayo ng gobyerno. Ano po? Kasama yun sa feasibility study stage under pre-construction phase. And then yung design phase, ito na yung i-analyze natin. Kukuha tayo ng mga information from site, magsasurvey tayo. Kailangan nating makita yung elevation, actual elevation, yung mga topographic map. Yan ang unang mga taong pumupunta dyan. Nagsasurvey sila. And then, yung information na makukuha na, papasa nila sa designer, architect, or engineer. Pag-aaralan nila, ito yung design preparation. Gagawa si civil engineer, gagawa siya ng road sa loob, papakita niya yung cut and fill, and then storm drainage system. Paano tatakbo yung tubig, saan panggagaling sa building, at saka yung lote na tatakbuhan ng surface runoff ng tubig, kinukuha niya yung area niya para ma-design niya yung drainage, papunta ro sa outfall do sa nearest existing na river. And then, pag nagawa ito, design preparation, papasok na tayo sa permit application. So, yun yung pre-construction phase. Paano natin pipigure out yung duration? Ang gawin nating duration is per week. Pasok ko lang. Maiksi yung ating board Pero paliliitin natin. Ang gawin natin is per week ang gawin natin. Feasibility study. Gano'ng katagal to? Punta kayo sa site, pag-aaralan niyo yung site. Then let's say pati yung preparation, environmental impact assessment, plus yung approval. Sabihin natin, 2 buwan. Minsan, nagtatagal sa government, o maaaring more. So, lagyan natin, let's say, 2 months na lang, 2 months. Kunyari, ang ano natin, sige, ito yung bar natin, 1, 2, 3. Huwag na per week. Mali yung sinabi ko kanina, Per month na para medyo mapagkasya natin, 3 months po ito. So, 1 month, 2nd month, 3rd month, feasibility study, including approval from the government o yung DENR, kung DENR nga, And then, pagpasok niyan, si design preparation, pwede naman siyang pumasok, hindi naman kailangan tapusin kaagad yan, lalo na kung posible naman ma-aprobahan ng gobyerno at may potential talaga. Maganda naman yung site, madali namang i-figure out yung plano, pwede na siya pumasok after siguro ng 1st month. Kung talagang yung may-ari, yung owner, kung bisido siyang ituloy niya, after 1st month of feasibility study stage, pasok na siya. Kasi matagal din ang design Design preparation, nag-start tayo after 1st month. Pasok siya rito. Gaano katagal ang design? So, sabihin natin, si design, pwede na 2 buwan lang to, 2 months, or maaaring more. Sige, sabihin natin 2 months na lang. Sa bayan, 3 months na rin. Then, lalagpas tayo ng konti doon sa stage ng feasibility study. So, simula tayo dito, kung ito yung zero natin, so pag natapos na natin ang design preparation, meron na tayong 4 na buwan, pinakbuhan. Nandito pa lang tayo sa pre-construction phase. Ito yung 1st month, 2nd month, 3rd month, Ito, 4th month na to. Susundan po nyo. Pagdating noon, papasa na natin yung permit. Saan magsisimula ang permit? Dito na. After 4th month, sasabit natin sa munisipyo. Complete, signed and sealed na plano, sasabit natin yan. Normally, tumatagal yan, 1 buwan. 1 buwan yan. 4th hanggang ika-5th month, papasok yan. I-release na yan ng munisipyo for construction. Meron na tayong permit for construction. Papasok tayo. Ito ngayon, ang magiging start ng construction phase. Forward natin dito. Dito na ngayon magsisimula si mobilization. Pagpasok ng mobilization, hindi naman matagal yan. Aandar yan, sabihin natin, mga 1 linggo, mobilization. Ano ba yung mobilization? Lahat ng requirement ng construction, let's say, ano ba yung unang grupo? Yung mga heavy equipment, padadala din na dyan, at saka yung mga taong magsasurvey, nandyan sila. Pag-aaralan na po nila yan, and then kung ano yung unang activities, papasok. Dadali na nila lahat yung heavy equipment na kailangan nila. Yung mga bulldozer, lahat po yan, para makapagsimula na sila.
So, yun yung mobilization. Temporary facilities, once na dumating sila, pwede na rin magsimula sa ika-5th month. Gagawin nila yung tempasil. Alam po natin yan, no? At ano ang temporary facilities? Ito yung mga barracks, yung mga titirahan ng mga tao. Sabayan na yan. Pagdating ng mobilization, umpisa na kagad si tempasil, gagawin nila yung tirahan. Let's say 1 month, ano? So, 6 months. Ika-6 na buwan, tapos na natin yung tempasil. Under construction phase. Horizontal survey, pwede rin itong sumabay. Pagdating nito, after 1 week, pasok si surveyor. Magsasurvey na siya. So, between 5 to 6 months, bumabanat na si survey. Sabihin natin, hanggang dito na rin siya sa 6. Huwag na natin lagyan ng bar. No? Wala ng bar. Kasi sabayan, may lang yan. Minsan, 1 linggo siguro, magsasurvey siya. May mga group yan, may team ng surveyor, pupunta sa site. Ini-establish nila yung stake. Naglalagay sila ng markings para pagpasok nung grader, alam niya kung hanggang saan yung ikakat niya, hanggang saan yung tatambakan niya. So, yun po, no? Survey. And then, pasok na tayo sa earthworks and clearing. Ika-6 month, papasok na siya. Tapos na yung survey eh. So, alam na natin, ilipat natin dito ika-6 month, para mapagkasya natin 6 month. So, kiklearing tayo. Ano ba unahin natin? Hindi pa tayo pwede doon sa site. Kung ibabalik ko yung drawing ko, pinakita ko sa inyo kanina, hindi pa tayo pwedeng pumasok dito dahil may ilog, may creek eh. Kailangan muna natin gawin yung tulay, itong bridge. So, saan natin ilalagay yung temporary facilities? Dapat malapit dito sa access road. Kung saan yung pinaka-possible na malapit dito para yung delivery sa atin, meron tayong space. Ano po? Ito, dadagdagan ko yung drawing. Ipwesto natin yung tempasil dito. Andyan ang tempasil. Ditong sa harap, yan yung space, yan yung paradahan ng mga sasakyan o heavy equipment. Nandito na rin yung mga offices. Ano po? Ang una nating i-develop, itong access road, natural. Gagawin natin yan. And then, bago tayo dumating doon, tatawid tayo ron, gagawin natin ang tulay. Sabayan. Pero ang sinasabi ko po, kahit naman may creek, magagawa ng paraan yan. Makakapag-survey si surveyor dyan sa loob. Be-verify niya, ito bang geotechnical report na hawak nila, na ibinigay ni geodetic engineer, tama, i-verify po nila yan. Verification yan. Check nila yan. And then, doon nila i-establish yung, alin yan? Itong muhon. Tama ba yan? Baka mali yan. Bago kayo bumana, check nyo muna yung mga muhon. Yung monument, check nyo yan. Lahat ng kanto. I-check natin yan. Verification of lot monument. I-check natin yan. Pag tama yan, tsaka tayo mag-check ng vertical survey. Yung una, horizontal survey, yun yung mga monument. Then, once na okay na yun, check natin to, tama ba yung mga elevation na. Then, pagtalagay tayo ng, magro-road tracing na tayo dyan. Ang gagawin natin, magte-trace tayo, maglalagay tayo ng stake base sa diskarte ng construction engineer, yung i-assign. Sabihin ni engineer, gusto ko i-develop muna natin yung access. Pagpasok natin, pagtawid natin dito, gusto kong magawa muna itong kalahati o 1/4 part nito. Dahil dyan itatayo yung planta, yung building, dyan tatayo. Gusto ko ma-develop muna natin yan. And then at the same time lahat, pati yung drainage, natatakbo doon, papunta sa outfall, papunta sa river. Gusto ko ma-develop yan kasi para pag umulan, hindi tayo babahain sa loob. So, yun po, ang sinasabi ko, pwede nating gawin ito kahit na hindi pa nagagawa yung box culvert. Makakatawid sila dyan, nagagawa nila yan. Although yung mga equipment, hindi pa makakapasok. Makakapag-survey pa lang, ano po. Yun ang sinasabi ko. So, tuloy natin yung kanina. Gagawin natin ito. Yan, ito yung tempasil, Ito yung tempasil, yung red na yan. Pag nagawa natin yan, i-develop natin ito. Clearing. Ano po? Clearing. So, hindi pa natin makiklear yun. Hindi pa tayo nakakatawid. Kailangan, sabayan. Ano natin gagawin? Earthworks and clearing. Ang kiniklear natin dito, access road. Ito, may lagay ako rito. Access road, yung sumunod ng earthworks and clearing is property. Ito, hindi pa pwede. Kasi nga, hindi pa gawa yung box culvert. Asan yung box culvert? Ito, nasa site utilities. Kailangan muna natin gawin to para makapagsimula si property. So, gawin natin site access road, magsisimula siya sa ika-6. Ano po? 6. Okay, 6. 6 month. Okay? Magsisimula po tayo dyan. Gagawin natin yan. Depende sa haba. Kung 2 kilometers siguro, including everything, clearing, pwede nating lagyan muna ng sub-base or yung subgrade materials. Ito po, isang po clarification lang. Huwag kayong ma-confuse doon sa mga future field engineer na i-assign sa site. Ito po yung sequence ng karsada ng roadworks. Clearing,
Kiklear nyo. I-road tracing nyo muna, and then kiklear nyo yun. Alisin nyo yung mga damo, yung mga topsoil, alisin natin yan, dahil lalo na kung may mga muds. At kung mababa yun, yung existing elevation, maglalagay muna tayo ng parang foundation. Ang karsada po, may foundation din yan. Hindi yung foundation na nakikita natin sa building. Ano yan? Yan yung mga boulders, yung malalaking bato. Lalaglag natin yan. Mabigat yan eh. Hindi yan kayang itulak ng tubig. Hindi rin siya kayang i-push ng pressure ng karsada. Ano po? Kaya yan yung unang ibabagsak natin. Kung mababa yung site. Ibabagsak natin yung mga bato na yan, mga boulders. Malalaki yan. Siguro, meron yan yung mga kasing lalaki ng mga as big as 1 foot diameter. O yung various sizes, ano po, ibabagsak nila yan, nahaluan ng lupa. Yun na yung foundation ng karsada. Ibabagsak muna natin yun. After nating maklear. Kasi kailangan muna natin establish yung tatakbuhan ng karsada. O yung sinatawag nating access road. Pag naibagsak natin yon, access road yung ginagawa natin, ano po? And then, babagsak natin yung mga boulders na sinasabi ko. Bago natin marating, kung 2 kilometers siya, let's say, 1.5 kilometer, marireach na natin yung portion nitong box culvert. Ito ang trick, ano po? Baba na tayo dito. Gagawin natin to, let's say, ilan? Huwag lang matatapat sa tagulan. Natural, itatapat natin yan sa tag-araw. Kasi tagulan, pahirapan tayo. So, yung access road na 1.5 kilometers, tracing at saka paglalagay ng boulders and everything, pati yung lupa, para makadaan lang yung mga sasakyan. Ano? Sa tingin ko, ano, mga 2 months is enough. Ano po? 2 months. 2 months. So, 7, 8. Okay? 8. Ika-8 buwan. Narating na natin si box culvert. Location ni box culvert. But hindi ang ibig sabihin nun magsisimula na si box culvert pagkatapos ng ika-8 month. Pwedeng sabayan, habang bumaba na si access road, ginagawa na si box culvert. Nakuha niyo po. Saan tayo magsisimula dyan? Pag nagsimula si access road, bumaba na rin si box culvert. Nag-survey na sila dyan, kinuha na nila yung elevation. Dahil yung mga tao naman, makapagdadala ng mga ano po yan, ng mga gamit, pwede maglagay tayo ng parang temporary, na parang mabilis lang, makapunta lang sila rito, makapagsimula lang sila. Gagawa na sila ng magpuputol na sila ng bakal, yung mga gagamitin sa box culvert, dahil hindi naman ganun karami. Maigsi lang, let's say, 10 meter long na box culvert. Alam na ni engineer kung ilan ang kailangan na bakal. Di-deliver nila, dadali nila ron sa site. Papabricate nila ron sa site, dadali nila ron, doon puputulin, ano po. And then, yung mga formworks, ipopwesto na nila. Sakto, pag natapos itong access road, nakarating sa ika-8, narating niya na si box culvert, yung location ni box culvert, pwede na magpunta. Pwede na magpunta yung magbubuhos. Mapupwesto na nila yung mga bakal Pwede na nila ma-layout yung mga bakal, mailagay yung mga pinutol nilang bakal. Magsisimula na sa ika-8 month. Let's say dito, no? Nagsimula siya sa ika-7. Sabihin na natin, para maging fair, wag yun sabihin masyadong nagmamadali. No? Dito po, kunyari, ito, box culvert. No? Nilagay natin dito. Sa ika-7. Ika-7th month, nagsisimula na si box culvert. Binakala na niya yan. And then, ididiretso niya yan, pati yung paglalagay ng formworks. Kasi ang buhos, isang araw lang yan, tapos yan O 2 araw, kung hindi natapos. Maliit lang Ang matagal sa kanya, bar cutting, at saka yung placing. And then, yung formworks niya. And then, pagka nagawa lahat yun, buhos na lang. Maghihintay ng 1 linggo, 1 week. Pwede na nating daanan yung box culvert. Wag lang natin tanggalin yung support sa ilalim. Ito, isang mabigat. Paano nyo ilalagay si box culvert? May ilog. Hindi nyo pwedeng harangin yun, di ba? Hindi natin pwedeng harangin. May style. Ito po, sineshare ko sa inyo. Actually, na-experience ko dahil ako po nagtrabaho sa site. Nakita ko yan, paano nilang diniskartehan yan. Hindi lang isa, hindi lang 2, maraming industrial plant tayo napuntahan, iba't ibang lugar sa Visayas, Mindanao, napuntahan po natin yan. Ang ginagawa namin, pag ganyan lang kaliit, dinadivert muna namin itong ilog. Lalo na kung maliit lang, huhukayin namin dito, huhukayin namin dyan, huhukayin namin dito. Dapat kapareho ng width nito. Sapat yung size, yung width and depth to accommodate yung flow, yung current flow nitong tubig. Para hindi ma-hamper yung flow nito o hindi magagalit sa inyong gobyerno. Yahabla nila kayo pagka hinarangan ninyo yan. Dapat mas malaki or equal. Pag nahukay nyo na po ito, nahukay nyo na yan, butasin nyo to. Nabutas nyo. Para pag takbo ng tubig nito, ngayon haharangan nyo na to. Haharangan nyo yan.
Kaya para hindi, ito naman hindi naman babalik dahil ang flow, pagpalagay natin ang flow ng tubig papunta ron. Pag nabutas, nahukay nyo na to, bubutasin nyo yan. Papasok doon yung tubig, dito tatakbo, temporarily. Dahil ito yung location ng box culvert. Ilalagay na nila dyan yung, maghukay sila, foundation ng box culvert, and then bakal, maglalagay sila ng formworks, nandyan na po lahat. Hindi naman komplikado ang foundation niya kasi kung sa mga pamilyar, box culvert, kaya nga box ang cross section niya is parang kahon, box siya. And then yung lower pavement niya, kung makikita niyo, drawing natin, ito yung base niya, yung base. Yan, hukayin natin yan, portion na yan, hukayin natin yan. Yan, ito yung existing na lupa, hinukay natin. Para i-pwesto natin itong box culvert. Ito, concrete, ito yung loob. Itong, yan, nakikita nyo yung tinuldukan ko, concrete yan. Ito ang pinaka-foundation niya. Walang ibang foundation niya. Minsan nagtitiken sila rito, depende sa design, Depende sa designer, may tiken. Tapos, may thickening edge. Tapos, dito, ito yung thickness ng wall. And then, ito na yung pinaka-pavement. Ito na yung ibabaw ng karsada, yung dadaanan. Kasi i-connecta natin yan doon sa concrete pavement. Yun. So, gano'n po. Dito dadaan yung karsada. Yung dudugtong natin yung kalye, karsada. Siya na ngayon yung magiging bridge. Dito dadaan ang tubig sa loob. Pagkagawa na ito, pag nagawa na yung box culvert, ang expected nila, andi dito yung water level. Okay po? Water level. Yan yung box culvert. So, ipopwesto nila yan. Kaya sabi ko, mas pinakamabilis at pinaka-practical ang box culvert construction. Lalo na kung creek lang, makikitid lang yan. Siguro baka mga 10 meters or maybe less. Ang malaki lang itong paghuhukay kasi naka-slope yung hukay natin. But kailangan mo nating i-produce itong temporary access ng tubig para hindi tayo makompromiso. Lalo na baka biglang umulan. Kailangan ma-accommodate niya yung lahat ng flow na dadaan dito sa ilog. Kaya, importante sa scheduling, lalo na kung meron tayong dadaanan na creek. During summer natin gawin para hindi tayo mamroblema doon sa flow ng tubig. Okay po? Murahin ko na to. So, tuloy natin. Sabi natin dito, box culvert, 2 months, including yung pouring. Ano siya? Nagsimula siya ng 7, 8, 9. Sabi na, ikasyang na buwan. Ika-9th month. Ika-9th month tapos si box culvert. Maghihintay lang tayo ng 1 week para ma-proceed natin yung construction ng susunod na activity. After, beyond do sa point ng box culvert, yung kanina. Papasok na tayo doon sa loob ng property. I-develop na natin. Kasi ito ang critical po sa paggagawa ng construction schedule, whether building schedule ang gagawin natin or civil, ang importanteng ma-figure out ninyo, yung critical. Ano ang critical? Sa case na pinakita ko sa inyo, itong ilog, yung creek, kailangan magawa muna natin ito. The earlier, the better matapos ang box culvert para maka-access lahat ng equipment na kailangan pumasok sa loob ng property. Yun po yung sinasabi natin. Kaya critical siya. So, sa calculation natin, sa analysis natin, sa sequence, after 9 months nang magsimula tayo ng mobilization, ng ika-5th month, after 9th month, pwede nang pumasok ang mga sasakyan papunta ro sa property. Dito na tayo magsisimulang padala natin yung mga bulldozer, lahat ng kailangan natin, backhoe na maghuhukay ng mga drainage papunta ro sa outfall. Makakapasok na silang lahat after na ika-9th month. Malayang-malaya na nilang gawin itong property. Itong susunod na activity. Kasi ito, site utilities, ito earthworks. Yung property, masisimula na niyang i-earthworks. Ito kasi nagawa na natin to. Okay na yan, nagawa na natin. But, nung magawa natin yung box culvert, ika-9th month, magsisimula si earthworks ng property after 9 months. Saan yun? Dito. Ito yun. Ika-9th month. 9. Magsisimula si development o earthworks and clearing ng loob ng property after 9 months. Kasi makakapasok na sa mga equipment. Pagpasok niya, gaano katagal itong gagawin yung loob? Yun ang tanong. Depende sa size. Sa tingin ko, yung ganitong 10 hectares, wala naman, lalo na hindi naman ito residential. Ang karsada rito is very minimal. Dahil malalapad normally ang industrial plant. Kailangan malaki yung karsada compare sa mga residential areas, yung mga townhouses. Baliliit lang kasi, kotse pumapasok.
But dito sa industrial plant, karamihan truck pumapasok, malalaki yung kalsada, ano po. And then, hindi ganun karami, hindi ganun kakomplikado, walang masyadong mga liko-liko. Kailangan lang karoon na access papunta roon sa planta. So, sa tingin ko, sa tingin ko lang, yung property, yung earthworks, pagdating dito sa loob ng property, siguro, another, matagal na yung isang buwan. Earthworks and clearing, matagal na. Ika-10th month, tapos si property. Para sa 10 hectares, yung ginagawa po natin, yung karsada, yung clearing. No? Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung may kakat tayo, then tatambak natin doon sa mababang lugar. And then, kung insufficient yung quantity, yun nga, bibili tayo. Kasama na doon. Kasama na dito sa earthworks and clearing yung time. 1 month. O maaaring mahigit. Ano po? Nagbibigay lang ako sa inyo ng sequence at saka general idea. Nakapasok na tayo sa loob. Gagawin naman natin yung site utilities. Ano yung site utilities? Ito, drainage, lahat, water line na kailangan natin. Ito yung tumatakbo sa gilid ng alye. Sa loob ng property, meron tayong ilalagay ng mga drainage system. Kung ito na-develop na natin ito ng itong karsada na gawa na natin sa clearing, siguro sabihin natin sa bayan, yung property magsisimula na rin siya paggawa ng site utilities. Pag-excavate, pati yung paglalagay ng drainage, malagay natin 2 buwan ulit. 2 months. Ano po? Iko, 10, ito isa 11. Ika-11 month. So, parang lumilitaw dito sa rough calculation natin. Earthworks, installation of site utilities, yung property, almost 1 year, natapos yung alin. Yung loob ng property, nalagyan natin ng karsada, although hindi pa sementado, na-develop natin, napatag natin, naitama natin yung elevation, base sa design. So, naitama natin yung elevation, natambakan natin yung dapat tambakan, then na-install natin yung pati yung mga drainage. Let's say 12 months, ika-12 buwan or 1 year, exactly 1 year, tapos natin lahat. Simula dito sa pre-construction, feasibility study, tsaka yung mobilization hanggang do sa installation ng mga site utilities. After 12 months tapos, sa calculation ko, depende po yan sa size. Inulit ko. Binibigyan ko lang kayo ng sequence kung paano pumasok. Paano diskartehan yung construction ng site development. Dahil pagdating dito sa line na to, final grading. Meron siyang 2 sub-item. Merong road tracing, saka lot grading. Dito, road tracing and lot grading. Yung binigay natin kanina, sabi natin, earthworks and clearing. Pasok siya sa under earthworks itong ika-11 month o ika-12 month. Pasok siya sa ika-12 month hanggang doon lang muna sa installation ng site utilities at saka yung clearing. But hindi pa pala siya napa-final grade. Magsisimula ang final grade natin, yung road tracing at saka yung lot grading. After ika-12 month, magsisimula na tayo ng road tracing and lot grading sa loob ng property. I-move natin po ulit, maliit po yung board natin. Lalagyan ko na lang ng number, makasunod kayo. So, papasok tayo sa final grading. Anong final grading? Ito, ika-12 month. Palagay natin, ito, minove natin doon at 12. Road tracing, magsisimula tayo. Palagay natin, road trace niya ng 1 buwan. 13 buwan niya, na road trace niya lahat. And then lot grading, dito na itatama na natin yung mga elevation. Lot grading, yung pagtatayuan ng building. Yung pagtatayuan ng building dito sa lot grading. Ika-14 month. Another 1 month. Ano po? Tapos, ang lot grading, or yung tinatawag natin final grading. Ano ba ang laman ng final grading? Ito yung sinabi ko kanina. Final grading, pag sinabi natin final grading, subgrade pa lang po tayo. Explain ko lang, papakita ko sa inyo yung drawing. Yung sequence ng road preparation. Ito kunyari yung existing grade. Yung elevation natin, final elevation natin nandito. Ito yung finish elevation. Yan yung ibabaw ng pavement. Kung ito yung existing grade, mas mababa sa existing grade, kailangan nating tambakan. Ang road clearing, na sinasabi, haalisin natin yung topsoil. Kung ito ito yung edge kunyari ng karsada, yung edge ng karsada, yung edge ng pavement, ikakat natin itong side. Tatanggalin natin yung topsoil. So, pag natanggal natin yung topsoil, natural, wala na yan, wala na yan. Ang susunod na activity niyan,
subgrade preparation. Kinat natin, tinanggal natin yung topsoil. Itong elevation na to, subgrade ito. Ito yung 1. Ano? And then yung susunod, maglalagay tayo ng base. Hindi pa po ito pavement, ano? Hindi pa ito concrete. Ito yung number 2. Wala tayong materials dyan. Ano po? Cutting and compaction lang no underside no o ilalim no base course. Base course yung number 2. Sub base material. So, sinabi natin material, meaning meron tayong imported material yan. Bibili natin yan, sub base material. And then meron pangatlo, yung ilalim ng concrete. Ano po? Ito, yung ilalim ng concrete. Ano yan? Yung number 3, kasi yung number 4, pavement na to. Concrete. So, yung number 3, base course. Pagpasok ng base course, ang susunod nun, concreting na ng pavement. Yung kulay red. Ito po, yung red, nakapatong sa base course, concrete pavement. Yun. So, ulitin ko na po. Yung unang elevation, kinat natin, kinlear natin, tawag is subgrade. Walang materyales. Sumunod, papatungan natin ito, itong may hatch. Number 2, sub-base material. Imported material, bibili po natin yan. Normally, ang composition yan, soil yan, o kaya may halo mga graba, no? Yung mga bato. Yung sinasabi natin kanina, yung kung kinakailangan ng mga boulders, yung malalaking bato, kung masyadong malalim, nilalagay natin yun. Dito po makapasok sa sub-base material yan. Ito yung may hatch, yan yung sub-base material. Yung susunod, yung tuldok-tuldok na yun, yung number 3, itong number 3, yun na yung base course. Ano ito? Bluish siya, yung blue sand na sinasabi nila. Ito yung number 3. Siya na yung substrate ng concrete pavement. Yung base course. Mas mahal itong materialis na to kaysa doon. And then yung red, yan na yung concrete pavement. Kung tatanungin ninyo ko, yung duration nito, gaano katagal yan ginagawa, gaano katagal ito ginagawa, gaano katagal ginagawa. Kung minsan sa akin, sa experience ko na po, mas matagal ito subgrade. Kasi i-road trace mo tapos i-compact mo siya. Bago mo ipasok itong sub-base material, dapat sigurado ka. Subgrade material mo, compacted yan. Tinanggal mo na dito lahat yung mga unsuitable material. Yung mga mud, inalis mo yan. Bago mo ipasok ito, compacted, kaya mas matagal ito. Kaya yung sub-base material, i-deliver mo yan, yun nga, yung mga boulders, tsaka yung mga mixed boulders, tsaka yung mga soil, ibabagsak mo yan, then may compaction din. Ikakalat yan ng bulldozer, then compaction. Depende sa kapal ng sub-base material. And then base course, mas mabilis compare sa sub-base material. Okay po? So, ituloy natin, lot grading. Sa lot grading, wala tayong lalagay dito. Hindi tayo maglalagay ng sub-base, base course, wala tayong lalagay. Kasi, itong lot grading, itatawag nating lot. Ito yung pagtatayuan ng building, yung space na pagtatayuan ng building, yung industrial building, dyan natin tatayo. Ito lang medyo komplikado, yung road tracing. Pagdating dito sa road tracing, final grading, yan yon. So, kailangan nating ma-prepare mabuti dahil kasama siya sa final grading, dapat tama po ang elevation. So, ika-14th month, tatapos natin yung lot grading. Ngayon, yung susunod na activity is paving. Paving. Ano yung paving? Dito napapasok si base preparation, forming, and concreting. Yun nga pala, bago natin makalimutan, yung pinakita ko sa inyo kanina sequence, yung subgrade materials, saka yung base course material. Ang base course po kasama sa paving. Yung item ng base course, yung sinasabi kong blue sand o coarse gravel, pasok po siya sa item ng paving o concreting. Pasok siya sa concreting. Yung base, sub-base material, hindi siya kasama sa concreting. Kasama siya sa base preparation. Dito sa final grading. Kasama siya dito. Actually, mali yung kulang ito. Kulang yung sinulat ko na road tracing. Sinabi natin final grading, road tracing, base preparation. Yun nga yung may sub-base material or subgrade and base sub-base material. Yung pinakita ko kaninang sequence. And then, pagkatapos nun, papasok na si base course. Pagpasok ng base course, maglalagay tayo ng, i-compact natin, natural, compaction, and then maglalagay tayo ng forming. Ano yung forming? Yung side forms. Para mabuhusan natin yung concrete. And then, pag nagawa na yon, nalagay na natin to, tsaka to papasok si concreting. Ngayon, depende po sa dami, nakarsada na nasa loob. So, pagpalagay natin, in my experience, base preparation. Base preparation,
Pagkatapos ng ika-14th month, magsisimula si base preparation. Tatakbo siya ng hindi lang isang buwan yan kasi maraming karsada sa loob pagpalagay natin. 2 buwan ulit, 15, 16th month. Si Formworks, pwede siyang magsimula. Ito po, ano? Hindi kinakailangang matapos ang isang activities para magsimula yung succeeding. Pwedeng sabayan habang gumagawa ito, makatapos ka lang ng 1 linggo, pwede nang pumasok to, marami na natapos ng base preparation. Palagay natin sa gitna, no? In between 14 and 15, pasok si forming, bumabanat na sa sabayan, ika-15 and then 16, gumagawa siya. Palagay natin lumagpas pa ng 1 linggo in between 16 and 17, kung nandito ang 17, andyan ang 17, yan. Matatapos yung forming. Ano po? Once na matapos ang forming, ito pa isa. Pag nakatapos tayo ng portion ng napormahan natin, palagay natin dito, may napormahan na siya dito, pwedeng sabayan, buhusan na natin to. Ika-15, nagbubuhos na tayo. Hanggang sa matapos yung complete natin yung activities na forming. Kasi ang prerequisite ng concreting is forming. Hindi ka makapagbubuhos kahit ready na yung base preparation mo. Kailangan may ready natin ang forming. So, 17, maaaring lumagpas pa siya. Pagpalagay na natin, ika-18th month, natapos lahat si concreting. So, lumilitaw sa calculation natin, yung 10 hectares na site. Yung 10 hectares na site. Kung ang pag-uusapan natin construction phase, ito. Nagsimula tayo sa ika-5. Natapos natin ang 18. So, 18 minus 5, 13. Ano po? 13. Sabihin na natin, isang 1 year and 1 month. Tapos natin yung development ng 10 hectare site, including yung access road. At saka yung pinakita nating box culvert kanina. So, yun po, pwede nating sabihin, for that size, yung size na yun, ito yung activities. Meron tayo dyan na pinakita, yung simula ng mobilization, earthworks, site utilities, ito importante. Para hindi tayo magbaha sa loob, lagyan natin lahat yung mga required site utilities, yung mga drainage, water line na requirement, noong planta, and then yung final grading, and then paving. 3 main activities lang yan. 4 pala siya. Kasi ito, parang pwede na pagsama itong dalawa. No? Earthworks, site utilities, final grading, and then yung paving. 1 year and 1 month. Yun po ang sa calculation ko. O maaaring lumagpas pa kung meron pa tayong mga idadagdag na mga minor activities. Let's say, roughly, sabihin na natin, para masabi na natin safe. Considering pati yung mga weather disturbances. Yan ang mga main causes ng delay. Ano po? Sama na natin yung mga delays na brought about by weather disturbances. Let's say 1 year and a half. Ano po? So, 12 plus 6. 18 months. Kasi yung 18 months na to, nagsimula tayo dun sa feasibility study. Tinanggal natin kasi itong 5, yung ika-5th month. So, kung simula sa construction hanggang sa matapos, sinasabi po natin dito, yung ganitong size na pinakita ko sa inyo, ganitong itsura ng site. So, ang sinasabi po natin dito, site development, civil works, ng proposed 10 hectare lot for industrial plant with an access road 2 kilometers from the existing public roads, including construction of box culvert 1 year and a half. Ano po? Kasama na yung development ng mga karsada dun sa loob. So, sana po lalo na doon sa nag-request dito, sana may nabigay ako konting information or idea kung ano po yung mga composition, paano nating silipin o diskartihan yung sequence ng trabaho. Yun po, ganun lang naman. Hindi naman ganun kakomplikado ang civil works, except kung ang mga nagiging problema lang dito, yung kung maulan, mabagyo, bumabagal lang tayo ng konti. But yung diskarte sa sequence ng trabaho, para-paraan lang po. Pero hindi natin isasabay sa tagulan yung earthworks. Pararaanin natin yon, and then ang kinakailangan natin ma-figure out, paano natin ilalagay yung una nating magiging solusyon para hindi tayo bigyan ng problema ng weather. Lagay muna natin yung mga drainage, tsaka yung access road, unahin natin. Kagaya din sinabi ko rito kanina. Ito ang critical. Pag gumagawa tayo ng schedule,
una po nating hanapin yung magiging cause ng problem. And then yung diskarte, yung pinakita ko rito kanina, yung i-divert natin, i-bypass natin para pag umulan, may temporary takbuhan yung tubig, isasara natin yun. And then tsaka lang natin ibabalik pagka on the go na yung ating box culvert o yung permanent structure na ilalagay natin doon sa access road. Yun po, sana ay may naitulong ako at may naibigay akong konting information sa mga nagtatanong. I hope na gustuhan po niyo yung topic natin. Question lang po kung may mga tanong. At yung sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe naman kayo at pakiclick niyo na rin yung button natin, yung bell, para po ma-notify kayo sa mga susunod na ating mga videos. Salamat po sa panonood. God bless po.